Alam nyo, madalas kapag pinag-uusapan natin ang himagsikan, ang unang naiisip agad natin ay yung mga madudugong labanan, di ba? Yung mga bayaning sumusugod ng harapan, tunog ng mga baril at nagkikiskisang mga itak. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang general sa Bulacan na labis na kinakakot ang mga Kastila kahit na literal na hindi man lang siya nakikita sa frontlines? Kumbaga, para siyang anino. Sa pagsusuri nating ito, hihimayin natin ang kwento sa likod ng isang napakalakas na intelligence network sa Luzon at makikilala natin ang utak sa likod nito na si Isidoro Torres, ang tinaguriang Matang Lawin. Kaya ang malaking tanong na gusto nating sagutin ngayon, paano nga ba nagtagumpay ang Bulacan laban sa puwersa ng mga Kastila nang hindi laging nakikipagsagupaan ng harapan? Isa itong mind-blowing na tanong kasi sinasalungat nito yung nakasanay na nating kwento mula sa mga textbooks. Sanay tayo na ang labanan, puro physical, pero base sa mga historical sources natin, makikita natin na may isang tao na nagpatunay na ang digmaan na ipapanalo rin yan gamit ang pure strategy at impormasyon. Unang bahagi, mula Platero tungo sa revolusyon. Kasi alam nyo, bawat dakilang general may pinagmulan. At ang kay Isidoro Torres, medyo hindi mo aakalain. Bago siya naging big boss sa militar, isa siyang simpleng platero o tagagawa ng alahas sa Malolos. Okay, himayin natin to kasi sobrang galing ng koneksyon. Ano ba ang kailangan para maging magaling na platero? Siyempre, mahabang pasensya, matalas na mata, at napakatatag na kamay. Ngayon, isipin nyo, hindi ba't ito rin mismo ang eksaktong recipe para sa isang top-tier na espiya? Nung sumapi si Torres sa Katipunan noong 1892, hindi lang siya basta sumali. Dala niya yung pagiging metikulosong niya sa paggawa ng alahas at ginamit yon para bumuo ng isang napakakomplikadong network ng impormasyon. At dito mo talaga makikita yung difference niya sa iba. Grabe yung contrast. Habang yung ibang mga kasamahan niya sa Katipunan ay busy sa pagpapanday ng mga itak at paghanda ng pisikal na armas, si Torres, abala siya sa pagpapanday ng mga koneksyon. Sa halip na sumugod agad, tahimik siyang umikot at nag-organisa ng mga maliliit na grupo sa Bulacan. Nagtayo siya ng isang solidong foundation ng mga taong tapat sa kilusan. Ikalawang bahagi, taktika ng Matang Lawin. Dito na natin maiintindihan kung saan nanggaling yung sikat niyang palayaw at kung bakit sobrang epektibo ng style niya. So bakit nga ba Matang Lawin? Kapag narinig mo yan, iisipin mo agad, siguro malinaw lang ang mata niya sa malayo. Pero hindi, mas malalim pa doon. Ang tinutukoy dito ay yung pambihirang kakayahan niyang makita yung mga oportunidad na madalas dinededma o hindi nakikita ng iba. Siya yung ultimate mastermind ng mga guerrilla tactics sa Bulacan. Alam niya yung eksaktong timing. Alam niya kung kailang aatake at higit sa lahat, alam niya kung kailang aatras para makaiwas sa damage. Ang pagiging lawin niya, nasa isip o wala sa mata. Ngayon, tingnan niyo tong sitwasyon na to. Meron tayong ilusyon at realidad. Yung ilusyon, pakiramdam ng mga Kastila, hawak nila sa leeg ang buong bayan. Super kampante sila. Pero ang realidad ni Torres, lihim na sumusunod ang taong bayan sa kanya. Sobrang lawak ng intelligence network niya na bawat kilos, bawat plano ng mga Kastila nakakarating agad sa kanya bago pa man nila ito magawa. Literal na palagi siyang one step ahead sa kanila. Ikatlong bahagi, ang lihim na gobyerno. Ito talaga yung mind-blowing part ng ambag niya sa kasaysayan natin na madalas na-overlook. Isipin niyo to, nakabuo siya ng isang buong sistema ng pamamahala na gumagana sa mismong ilalim ng ilong ng mga Kastila. Tinawag niya itong Sikatuna. Sa ilalim niya, ang probinsya ng Bulacan ay naging isang invisible stronghold. Wala siyang malaking palasyo, walang trono na nakikita ng publiko, pero hawak niya ang buong suporta ng mga tao. Siya ang general na nagpapatakbo sa lahat ng tahimik, pero may absolutong kapangyarihan. At kung susubaybayan natin ang journey niya, nakakabilib talaga. Mula sa pagsali sa Katipunan noong 1892, naging leader siya ng Sikatuna, nagtayo ng lihim na gobyerno, hanggang sa formal siyang naging general ng divisyon sa Republika ng Malolos. Yung dating simpleng platero, general na. At hindi siya tumigil sa mga Kastila. Nung dumating ang mga Amerikano, lumaban ulit siya. In fact, isa siya sa mga pinakahuling general na sumuko, patuloy na nakikidigma mula sa mga kabundukan ng Bulacan. Ika-apat na bahagi, isang pamana ng talino. Higit pa sa mga naging titulo niya, ano ba talaga ang iniwan niyang legacy sa atin? Sumasalamin ito sa paniniwala niya na ang revolusyon ay hindi lang labanan sa parang,
kundi labanan ng talino at informasyon. Pinatunayan ni Torres na ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kalakas ang sigaw mo habang sumusugod, kundi nasa kung gaano kakahusay gumamit ng informasyon. Binago niya ang laro. Ipinakita niya na ang pakikidigma sa isip at estratehiya ay kasing halaga ng kahit anong baril o espada. Kaya bago tayo magtapos, gusto ko kayong iwan ng isang tanong. Sa mga hinaharap nating laban ngayon, maging sa personal na buhay man o sa ating lipunan, sino ang ating matanglawin? Sino yung mga taong may kakayahang makita ang malayo at nagbibigay ng tamang direksyon sa gitna ng gulo? Sana na-inspire kayo ng kwentong ito na panaging tumingin lampas sa kung ano lang ang nakikita ng mata. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.